Hello po, naalala niyo po ba yung video natin about sa USB tester? Nagustuhan po ng manufacturer yung ating pagkakagawa, kaya nagpadala sila sa atin ng bagong USB tester na ayon sa kanila ay mas advanced ng konti kumpara doon sa naunang video na pinakita natin. Kaya para malinawan po tayo kung ano ba ang pinagkaiba ng dalawang to, heto't pinagsabay ko na silang kilatisin dito sa videong ito. Based on physical appearance, ay halata na mas malaki itong si UT01C kumpara kay 2303C. At mas marami din pindutan si UT01C, kaya it means na mas marami tayong option na pwede gawin dito kay UT01C. At syempre mas maangas tingnan si UT01C. Pati rin pala si AI ay nabubulol din po pala. Maraming naidagdag na bagong features itong si UT01C at para sa akin ay mas maangas din siyang tingnan. Pero kung nakabili ka na nung 2303C, ay for me ay pwede na yon. Since ang mahalaga lang naman na need natin sa USB tester ay yung amp meter at voltmeter. Pero kung hindi ka pa nakabili, ay kung may budget ka naman, ay pwede mo itong itry. Bukod sa mas maraming feature, ay mas malaki pa ang display at maangas patingnan. 100 pesos lang naman ang kaibahan nila in terms of pricing. And of course, mawawalan ng silbi itong review natin kung hindi natin ito susubukan. Kaya fasten your seatbelt and hold your popcorn. At tayo'y lalarga na. Tamang-tama dahil umagang-umaga ay may dumating tayong customer na galing pa sa Mindanao. Pero hindi yan yung may-ari ng gagawin natin ngayon, kundi yung nasa bandang pintuan na lalaki. Ang concern po ni Sir sa kanyang cellphone ay bigla na lang daw hindi nagkakarga. Hanggang sa nalobat na lang. Kaya dinala na raw niya dito sa ating repair shop. Kung napansin niyo po, na walang kahit isang palo man lang ang amp meter hudyat na ang may problema sa cellphone ni Sir ay ang charging port. Bakit kaya charging port agad ang aking conclusion? Dahil po yan sa naibigay na information ng ating USB tester, sa tulong ng USB tester ay nagkaroon ako ng idea na since walang nare-read na ampere si USB tester, ay it only mean na ang unang suspect natin na may problema ay si charging port. Kaya, without any further delay, ay agad kong binuksan ang unit ni client para i-double check kung tama ba ang ating first conclusion. And as I expected nga po, ay may problema talaga ang charging port. Then after kong makumpirma na sira nga si charging port, ay nag-decide naman akong palitan na lang ito. Pero ang problema ay wala akong kasing sukat ng original charging port ng unit ni Sir. Kaya dyan napapasok ang pagka-technician nating mga technician. Ang ginawa ko ay naghanap ako ng charging port na medyo hawig ng original. At syempre, ang pinaka-importante ay dapat pareho sila ng positive and negative line. Dahil pag yan ay nagkabaliktad, ay baliktad din ang mangyayari. Imbes na tayo ang babayaran, ay biglang tayo pa ngayon ang magbabayad sa ating customer. At dahil hindi nga sukat ang charging port, ay gagawan natin ito ng ating sariling diskarte upang maikabit natin ito sa charging board na parang hindi nalalayo sa kanyang original charging port. Medyo matrabaho lang ang ganitong diskarte, pero hindi talaga ito maiiwasan dahil hindi naman lahat ng model ay lagi tayong merong stock na pyesa. But having said that, it doesn't mean na low quality na rin ang resulta ng ating trabaho. Kayo na po ang humusga kung mababang kalidad ba ang aking ginawa. O satisfied po kayo sa inyong napanood. Malaya po kayong magkomento, mapa-negative or positive po ito, makakatulong po yan sa amin bilang inyong mga tagapaglingkod. At pagkatapos ko pong maikabit ang bagong charging port, ay gamit naman ang multimeter. Ay sinukat ko kung may 5 volts na bang nare-read ang multimeter natin to make it sure na okay at working ang ating ginawa. Nakita naman po natin na meron ng dumadaloy na 5 volts na kuryente sa ating charging board, kaya it's safe to say na successful po ang pagpapalit natin ng converted charging port sa unit ng ating kliyente. Ngunit meron ulit tayong problema. Upon checking sa USB tester, ay very low current ang nare-read ng ating USB tester. But don't worry, dahil ang ibig sabihin na reading ng ating USB tester ay super drain lang ang battery. At ang tanging gagawin lang natin ay i-reshock ang battery using our direct battery charger. Very useful din po itong direct battery charger na ginagamit ko. Dahil halos araw-araw ko po itong ginagamit at sobrang bilis po niyang magkarga. Literal na fast charging po talaga. Kaya kung wala ka pa nito sa iyong lamesa, ay i-check out mo na po ito.
Nasa comment below lang po ang link kung saan po ito pwedeng orderin. Mga 3 to 5 minutes lang po natin i-charge at pwede na po natin ipagpatuloy ang pag-charge sa unit via normal way of charging na. Ang mahalaga lang naman po ay malagyan ng kahit konting laman ang battery dahil posibleng sobrang tagal kumarga sa cellphone ang battery if hindi natin ito i-reshock. Kaya malaking tulong po talaga kung meron po tayong direct battery charger dahil napapabilis nito ang ating trabaho. Ilalagay ko nga po pala sa comment ang mga tools na ginamit ko po dito sa videong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Yuri Tech at your service.